Good day mga boss, ngayon naman ay meron tayong gagawing motor. Itong motor ni tatay na natirikan sa daan at hindi na umandar. Dito mga boss, ipapakita natin kung paano o ano dapat ang gagawin kapag tayo ay natirikan sa daan. Siya nga pala mga boss, bago tayo magkalikot sa ating dinadalang motor ay alamin muna natin kung anong klaseng motor ito. Ito ba ay carburetor o fuel injected na motor? Since ito ay carburetor mga boss, ang gagawin natin ay mano-manong pagtitest. Una, tanggalin natin yung kanyang spark plug cap kung mayroon man sa kanyang spark plug. Okay, At titingnan natin kung mayroon bang lumalabas na kuryente galing sa kanyang ignition coil. Bago natin ito gawin mga boss, ay siguraduhin naka-on ang susian ng ating motor at huwag humawak sa dulo ng high tension wire dahil baka tayo ay makuryente kapag naglalabas yan ng kuryente. Dito, paano natin malalaman kung naglalabas ba talaga ito ng kuryente? Dapat ay mayroon itong spark kapag pinadyakan natin o inon natin yung kanyang starter. Since merong starter ang motor na ito, ay dapat naglalabas ito ng kuryente. Ayan. So wala talagang lumalabas na kuryente, kaya proceed na tayo sa ating next step. Ngayon, binuksan natin ang kanyang upuan upang makita natin yung kanyang CDI, kung meron bang busted or lumobo ba ito. At dapat malaman natin mga boss kung anong klaseng CDI ba ang ating ginagamit. Ito ba ay primary drive or battery drive na CDI? Since ito ay primary drive at wala naman itong busted, so titingnan natin mga boss kung naglalabas ba ito ng kuryente papunta sa ignition coil. So ang gagawin muna natin mga boss ay tatanggalin muna natin yung kanyang tangke at doon natin ititest kung naglalabas ba siya ng kuryente papunta ng ignition coil. Dito mga boss ay ititest natin yung wire galing sa CDI papunta ng ignition coil kung naglalabas ba ito ng kuryente. Dito mga boss ay nagkaroon ako ng prospect at para makasigurado ay gumamit ako ng multi-tester para itest yung kanyang primary coil kung tama ba ang resistance na nilalabas nito. Ang good na primary coil mga boss ay dapat naglalabas ito ng 280 to 500 ohms na resistance para makasupply sa kanyang CDI. So dito tiningnan natin yung kanyang ohms o resistance kung ilan ang nilalabas niya. So 330, goods pa yan. So confirm na ignition coil yung sira, kaya tinanggal na natin yung kanyang ignition coil at pinabili na natin si tatay ng bagong ignition coil. Ito na yung bagong ignition coil at ikakabit na natin ito para malaman. Nakabit na natin yung bagong ignition coil at dito susubukan na natin kung naglalabas ba siya ng kuryente. Ayan, at umandar na nga yung motor ni tatay dahil naglalabas na ng kuryente yung ignition coil. So pwede na ulit makabiyahe si tatay.